Ano ang RA 11055? Ito ay ang Philippine Identification System Act, isang batas na nagtatatag ng isang pambansang sistema ng pagkakakilanlan. Ano nga ba ang mga benefits ng National ID? Dito ay pakikita ko kung ano ang mga kailangan sa pag-apply para sa isang PhilID. Gaano ba katagal ang validity ng PhilID? Pwede bang mag-apply ang mga OFW para sa Philippine National ID? Saan pwedeng mag-register? Dito rin ay merong 3 steps guide kung paano mag-apply ng National ID. At kung not found ang status ng inyong PhilID card, ano ang gagawin? At ang huli ay paano matrack ang iyong National ID. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, welcome sa iyo. Ay ng wastong patunay ng pagkakakilanlan para sa mga mamamayang Pilipino at residenteng dayuhan ng Pilipinas. Nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong August 2018 ang RA 11055. Ang pambansang ID ng Pilipinas ay maaaring gamitin ng mga mamamayang Pilipino at permanenteng residente upang ma-access ang mga publikong programa at serbisyo. Ang Philippine National ID ay isang mahalagang bahagi ng strategy ng pamahalaan upang lumikha ng isang pambansang identity framework ng Pilipinas. Ang PhilID ay isang wastong patunay ng pagkakakilanlan na maaari magamit upang makipagtransaksyon sa gobyerno at pribadong sektor. Ito ay isang non-transferable card na in-issue sa matagumpay na pagpaparehistro sa PhilSys. Ang PhilSys ay inaasahang gagawing mas na-access ang mga serbisyo. Ang PhilSys ay ma-access ng lahat ng Pilipino at ang kredensyal nito ay tatanggapin para sa karamihan ng mga transaksyon. Magbibigay ito ng access sa pinansyal, proteksyon panlipunan, edukasyon pangkalusugan, at iba pang serbisyo ng pamahalaan. Isulong ang kadalian ng paggawa ng negosyo. Magbibigay ito ng plataforma para sa gobyerno at pribadong sektor na kikilalanin at i-verify ang kanilang customer sa digital at automated na paraan, kapwa sa personal at online ng mga transaksyon. Pahusayin ang integridad ng mga serbisyo at bawasan ang pandaraya. Ang PhilSys ay natatanging tutukuyin ang bawat rehistradong tao sa isang pambansang sukat na may mataas na antas ng kasiguruhan, alisin ang pandaraya sa pagkakakilanlan at palakasin ang integridad ng mga functional identification registries. Paganahin at isulong ang pakikilahok at pagtitiwala sa digital na pamahalaan at sa digital na ekonomiya. Dapat paganahin ng PhilSys ang mas malawak na paglipat sa digital online na pagbibigay ng serbisyong nakasentro sa mamamayan ng pamahalaan at pribadong sektor, at bigyan ng kapangyarihan ang mga Pilipino na may higit na kontrol sa kanilang personal na data. Bibigyan ng PhilSys ang mga may hawak ng PSN ng kakayahang matukoy kung sino ang nakakita ng data tungkol sa kanila kapag nagsasagawa ng mga transaksyon gamit ang PhilSys. Ito ay makakatulong sa higit na transparency at pananagutan kung paano ginagamit ang data sa Pilipinas. Paalala lang po, hindi papalitan ng PhilID ang mga kasalukuyang functional ID na nagsisilbi sa iba pang layunin. Ang PhilID ay isang foundational ID na nagsisilbing valid proof of identity na makakatulong sa pagpapadali ng mga transaksyon sa parehong gobyerno at pribadong sektor sa pamamagitan ng mas madaling validation at authentication ng identity. Ano ang mga kinakailangan sa pag-apply para sa isang PhilID? Ang mga aplikante ay pinapayuhan na magpakita ng orihinal na kopya ng hindi bababa sa isa sa mga sumusunod. Pangunahing dokumento, birth certificate na ibinigay ng PSA at isang dokumento ng pagkakakilanlan na ibinigay ng gobyerno na naglalaman ng buong pangalan, litratong nakaharap sa harap, at pirma o marka ng hinlalaki, Philippine passport o e-passport na ibinigay ng DFA, GSIS, SSS Unified Multipurpose Identification Card, UMID, Land Transportation Office, LTO, issued student license permit o non-professional professional driver's license.
Mga pangalawang dokumento, secondary document, PSA issued Certificate of Live Birth, NSO issued Certificate of Live Birth with birth reference number, birth certificate na ibinigay ng LCRO, ulat ng kapanganakan na inisyu ng PSA, Certificate of Foundling na inisyu ng PSA, Integrated Bar of the Philippines, IBP, Identification Card, Professional Regulatory Commission, PRC, ID Libro ng Seaman, Overseas Workers Welfare Administration, OWA, OWA ID, ID ng Senior Citizen, SSS ID, Pantawid Pamilyang Pilipino Program, 4PS ID, License to Own or Possess Firearms, LTO-PF ID, NBI Clearance, Police Clearance, ID ng Solo Magulang, PW ID, ID ng Botante, Postal ID, Taxpayer Identification Number TIN ID, PhilHealth ID, Special Resident Retirees Visa SRRB na inisyu ng Philippine Retirement Authority, PRA. Pambansang ID mula sa ibang mga bansa, Resident ID mula sa ibang bansa. Ang mga sumusunod na dokumento ng pagkakakilanlan ay dapat tanggapin bilang pangalawang sumusuportang mga dokumento sa kondisyon na mayroon silang nakaharap na litrato, lagda, thumb mark, buong pangalan, permanenteng address, petsa ng kapanganakan, ID ng empleyado, school ID, Barangay Clearance Certificate, Barangay ID, ID ng lungsod, Municipal ID, optional na impormasyon. Ang optional na impormasyon gaya ng marital status, mobile number, at email address ay kukolektahin din. Pagkatapos ipasok ang mga detalyeng ito, ang mga aplikante ay maaaring magpatuloy upang magtakda ng appointment sa pinakamalapit na sentro ng pagpaparehistro para sa Step 2. Tandaan, ihanda ang mga kinakailang dokumento at dalhin ito kapag dumalo sa iyong appointment. Gaano nga ba katagal ang validity ng PhilID? Ang PhilID ng Pilipino ay walang expiration date, habang ang PhilID na ibinigay sa mga resident aliens ay valid lamang sa loob ng 1 taon. Pwede bang mag-apply ang OFW para sa National ID? Inanunsyo ng Philippine Statistics Authority nakaraang February 14, 2022 na nakikipag-ugnayan na sila ngayon sa Department of Foreign Affairs para mapadali ang pagpaparehistro ng National ID ng mga overseas Filipino workers, OFW. Sa ngayon ay minumungkahi sa lahat ng OFW na uuwi ng Pilipinas na mag-register habang sila ay nakabakasyon. Ayon kay Ms. Nikki Nabea, Head of PhilSys Communication Team, saan pwede mag-register para sa National ID? Ang Philippine Statistics Authority, PSA, ang namamahala sa mass registration para sa National ID. Ang departamento ay magtatatag ng parehong fixed at mobile na mga sentro ng pagpaparehistro sa mga madiskarteng lokasyon. Narito ang pampublikong tanggapan kung saan maaari ka magparehistro para sa pambansang ID. Maaari magparehistro ang mga individual sa mga sumusunod na sentro: PSA Regional Provincial Office, mga opisina ng Local Civil Register, Sistema ng Siguro sa Serbisyo ng Pamahalaan, Sistema ng Social Security, Philippine Health Insurance Corporation, Home Development Mutual Fund, Komisyon sa Halalan, COMELEC, Philippine Postal Corporation, at iba pang ahensya ng gobyerno na itinalaga ng PSA. Maaari rin piliin ng mga Pilipino magparehistro online sa pamamagitan ng opisyal na website ng PhilSys. Dapat sundin ng mga aplikante ng National ID ang 3 easy step. Para mag-apply, Step 1. Irehistro ang demograpikong impormasyon sa online portal ng PSA na register.philsys.gov.ph. Kabilang dito ang impormasyon tulad ng buong pangalan, kasarian, petsa at lugar ng kapanganakan, uri ng dugo, tirahan. Step 2, ang biometric na impormasyon kasama ang fingerprint, iris scan at litrato kung kukunan sa registration center sa panahon ng iyong appointment. Ang mga sumusuportang dokumento ay magpapatunay din on-site. Step 3, pag-issue ng PhilSys number, PSN at PhilID. Ang iyong PSN at PhilID ay ihahatid sa iyong address ng PhilPost. Iwasang i-post ang iyong PhilID sa social media dahil naglalaman ito ng personal na impormasyon. Huwag mabahala kung lumalabas ang status na not found sa tracking site
dahil maaaring ang iyong PhilID card ay i-dispatch pa lamang sa post office. Hindi nito ibig sabihin na nawawala ang iyong PhilID card. Tiniyak ng PSA at post office ang seguridad at mas agarang delivery ng iyong PhilID card. Bisitahin ang trackingphilpost.gov.ph para i-check ang iyong PhilID card delivery updates. Ilagay lamang ang transaction number sa iyong transaction slip sa post office tracking site at i-click ang track button. Paano matrack ang iyong national ID? According to PhilSys, 3 to 6 months bago dumating ang national ID. May dalawang site to track your national ID maliban sa PhilPost. Ito ang www.pkg.net. Una, pumunta sa ang www.pkg.net, tapos ilagay ang iyong tracking number. Kapag nakalagay na ang information has not been received yet, ibig sabihin, on process pa yung national ID. Wait lang tayo at check uli natin kinabukasan. Ang isa pang pang-track ng national ID ay ang Parcel Monitor. Una, pumunta sa website ng parcelmonitor.com. Tapos ilagay yung PhilSys transaction number. Kapag lumabas na parcel not found, file not found, or email is not already sent, ibig sabihin, on process pa ang national ID. Pwede rin mag-follow up sa PhilPost office sa inyong lugar at kung nandyan na, pwede itong i-claim basta dala ang PhilSys transaction number, valid IDs, supporting documents. Napaka-importante ng PhilSys transaction slip kaya huwag pabayaang mawala. Kung sakaling nawala ang transaction slip, humingi ng bagong kopya kung saan kayo nag-apply. Dito ay napag-usapan natin ang para sa kalaman ng lahat, ang Recruit PH ay may raffle tuwing may lalabas na bagong video. Mag-comment lang ng related sa video at siguradong masasama kayo sa Lucky Picker Raffle. Ang Recruit PH din ay may live stream every month bilang direct engagement ko sa mga subscribers at followers ko. Siguradong mag-i-enjoy kayo dahil ito ay punong-puno ng papremyo. Ang Recruit PH din ay may top fan of the month sa Facebook at siguradong panalo kayo sa papremyo. Dito sa Recruit PH, kami ay nagbibigay saya, travel experience, information at tumutulong kami sa mga kababayan nating Pilipino, lalo na sa mga OFW. Mga sumusunod, kung ano ang RA 11055, ang mga benefits ng national ID, kung ano ang mga kinakailangan sa pag-apply para sa isang PhilID, gaano katagal validity ng PhilID, pwede bang mag-apply ang OFW para sa Philippine National ID, saan pwedeng mag-register, ang 3-step guide kung paano mag-apply ng national ID, kung not found ang status ng iyong PhilID card, ano ang gagawin, at paano matrack ang iyong national ID. Sana ay may panibago kayong natutunan. Please abangan ang aming mga susunod pang mga video at sigurado mag-enjoy kayo at marami kayong matututunan. At kung may mga katanungan kayo tungkol sa ating napag-usapan, huwag po kayong mag-alangan na ilagay ang inyong mga katanungan sa comment section upang mabigyan po namin kayo ng kasagutan. At please huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe at hit ang notification bell pati ang all para lagi kang updated sa aming bagong video. Muli, palagi niyong tatandaan na dito sa Recruit, prioridad namin ang inyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam, kabayan!